Saludo ako doon sa mga attorney, sa mga lawyer na umasikaso. Nitong kaso na to, hindi kayo sumuko. Saludo ako sa inyo. No? Kasi nakausap ko isa sa mga attorney yan, sabi niya, hindi ko palalagpasin to. Gagawin talaga na yung life mission to na mapakulong yung taong yan. Ayan, ngayon mananagot siya. Ito yung tao na best friend si Kibuloy. Sino ba si Kibuloy? Di ba? Rapist, di ba? Manggagancho, human trafficker. Lahat ng katarantaduhan ginagawa ni Kibuloy. Best friend niya yun. Tapos ngayon mananagot sila sa Hague, mananagot sila sa ICC. Sasabihin niyo isa tong threat sa kasarilan ng bansa ng Pilipinas. Binento na tayo sa mga dayuhan. Sa Raulo ba kayo? Hindi tayo, kayo lang. Huwag kayo makitayo, kayo lang. Kayo lang mga Duterte ang niyayari dito kasi kayo naman talagang gumawa ng katarantaduhan, no? I mean, let's be factual, ano? Totoo naman nag-utos siyang pagpapatay sa mga adik. Okay sana kung pinapatay niya yung mga pusher, eh. Okay sana pinapatay niya yung mga dayuhang in-check dyan, eh. Hindi, eh. Ang pinagpapatay niya yung mga adik, yung mga dapat tinutulungan. Yun ang pinapatay niya, di ba? Totoo naman, eh. Alam naman natin lahat yun. And don't tell me na sabihin nyo na safe nga nung Pilipinas noon kasi ganyan. I didn't feel safe. Yung mga nagsasabi na safe sila ng panahon Duterte, mga taga-Davao lang yun. Kailang mga taga-Davao nagsasalita noon kasi inaangat nyo yung puon ninyo. But if you think about it, it's not. It didn't happen. Hindi ganun ka-safe ang Pilipinas noong time na yun. Huwag natin baliktarin, huwag natin baguhin ang istorya. Totoo naman nagpapatay siya. Huwag kayong feeling victim dito, totoo naman pinapatay niya. Kayong mga napatayan na mga adik, mga pamilya, mga tatay, nanay, na namatay during ng Tokang operation. Ito yung ganti nyo. Ito yung vindication ninyo. Ito mga DDS, seryosong tanong to ha, real talk at seryosong tanong. Hindi nyo ba nare-realize na dyan sa bakuran nyo, sa kampo nyo, yung mga sinusuportahan nyo kapag hindi merong issue, may reklamo, may mga kasong kinakaharap, at may mga conviction na sa korte. Yung iba nagtatago, tumakas, umiiwas, at yung iba naman nakakulong. Iisa-isahin pa ba natin? Yung mga sinusuportahan nyo kagaya nila Alice Guo, si Kibuloy, si dating Pangulong Duterte, sila po ay nasa loob, nakakulong sila ngayon. Si Bantag, si Tebes, si Harry Roque, yung asawa ni Harry Roque, nasaan sila ngayon? Yung iba, hindi natin alam kung nasaan, nasa labas ng bansa, ayaw, harapin ang mga kaso. Sino pa? May mga conviction sa korte. Si Badoy, natalo sa libel case na inilaban ni Atom Araulio. Ganon din si Eric Celis. Tapos si Eric Celis, pumunta ng ibang bansa para mag-seek din ng asylum. Tapos yung mga vloggers nyo, kagaya ni Maharlika, ni Banat Bay, ang pagkakaalam ko may mga kaso silang kinakaharap. Kung hindi ako nagkakamali, may mga isinampang kaso sa kanila. Si BP Sara, may mga reklamo at kaso din na isinampa. Ang NBI, laban sa kanya. No? So, marami pa kung iisa-isahin natin, marami sila. Ang gusto ko lamang sabihin sa inyo mga DDS, hindi nyo ba ina-assess yung mga sarili nyo o yung bakuran nyo, yung kubol nyo? Hindi nyo ba iniisip na tanungin ang sarili nyo na, sandali, teka, baka yung sinusuportahan nyo ay karapat-dapat pa bang suportahan? Kasi kagaya nga ng sinabi ko, hindi ko lang naman to sinabi. Ito yung totoo talagang nangyayari na may mga kaso, may mga issue at may mga reklamo na kinakaharap ang mga sinusuportahan nyo. Yung iba tumakas, umalis ng bansa, nagtatago, nakulong sa ibang bansa. Yung iba naghahanap ng asylum sa ibang bansa. At yung iba may conviction na, natalo na sa mga kaso nila sa korte. No? So, hindi nyo ba tinatanong ang sarili nyo? Tapos, andyan pa yung Tony Yang at si Michael Yang, yung magkapatid na, yung Tony Yang, ang alam ko na kakulong na, si Michael Yang, si Man Scarpio at si Congressman Pulong Duterte ay may mga isinampang reklamo si dating Senator Antonio Trillanes at mabigat yon kung mapapatunayan yon. Alam niyo mga kababayan, ito ang meaning ko. Nung kinasuhan si Senator De Lima, alam niyo po ako bilang suporta ni Senator De Lima, mas pinili kong tumahimik at hindi magtanggol sa kanya dahil sabi ko sa sarili ko, kapag ito napatunayang guilty, ako po ay mapapahiya. No? Pero thank God, napatunayang inosente siya, lahat ng kaso na-dismiss, no? At na-acquit siya dun sa mga kasong isinampa sa kanya kasi nga gawa-gawa lang. Doon ako nagsimulang magtanggol at doon ako nagsimulang ipamukha sa mga DDS na mga sinungaling, ang mga iniidolo nyo na nagsampa ng kaso kay Senator De Lima. Kasi sabi ko, kailangan natin maging neutral kung may mga kasong kinakaharap ang ating mga sinusuportahan dahil kapag napatunayan na guilty ang mga yan, ikaw ang mapapahiya. Kaya nga sabi ko, yan sila Cynthia Villar, sila Senator Amy, sila
VP Sara, kapag napatunayang guilty si Kibuloy, mapapahiya yung mga yan kasi sila yung mga nagtatanggol dati eh. Hindi po ba mga kababayan? Pero going back, sana ma-realize ng mga DDS no, bago kayo magtanggol, intayin nyo muna na mapatunayan nilang inosente sila. At sana ma-realize nyo na yung mga pinagtatanggol nyo, ang daming bagahe, issues, at saka mga kinakaharap na reklamo or kaso. Yung iba nagtatago, yung iba nasa ibang bansa, yung iba ayaw magpakita, yung iba naghahanap ng asylum. Nagpapakita ng signs of guilt. And so far, hindi naman sila nananalo sa mga kasong isinasampa sa kanila. Lalong lumalala, no? Lalong nagiging negatibo ang kanilang kalagayan. Pero kayo ito, patuloy kayo nagtatanggol, patuloy kayong dumidepensa. Hindi ba kayo nahihiya? Na parang tila yata kapag napatunayang mga guilty sila or ma-impeach at magkaroon ng conviction na guilty sila sa mga korte, sa mga kasong kinakaharap nila, parang kailangan na nating asahan mga kababayan or i-expect na natin na hindi magbabago ang stand ng mga DDS, magtatanggol at magtatanggol sila at wala silang magiging pakialam kahit pa mapatunayang guilty ang kanilang mga iniidolo, ang kanilang mga sinusuportahan. Yon ang malaking problema mga kababayan. Dahil yun po ang magiging talagang, kumbaga parang sa sakit ng ating lipunan. Kasi mali na at napatunayang mali, guilty, kung susuportahan nyo pa rin, ay saan na po hahantong? Saan po pulutin ang ating bansa kung ganyan kayo? No? Napatuloy kayong susuporta at magluluklok ng mga politiko na ang daming issues, bagahe, reklamo at kaso at kung sakaling magkaroon ng conviction, mapatunayang guilty, patuloy nyo pa rin susuportahan. Sa tingin ko, kayo na yung masama, kayo na yung mali at kayo na ang problema ng bansa, mga kababayan. No? Real talk, sana i-assess nyo ang inyong bakuran, ang inyong kubol, at nang ma-realize nyo, makita nyo kung ano yung nakikita namin. May mga mali kayong sinusuportahan, at sa tingin ko, hindi makakatulong sa bansa natin yan kapag pinagpatuloy nyo yan. No? Sa ngayon, kung wala pang mga conviction, sana wag muna kayong dumepensa at sumuporta, at wag kayong, lalo na wag gagawa ng intriga or fake news para lamang madepensahan ang inyong sinusuportahan at para lamang masira ang mga kalaban ng inyong sinusuportahan. Huwag po sanang ganyan, no? Maging neutral muna kayo kapag napatunayan sila ay inosente, din saka kayo bumalik at saka kayo magtanggol at rumesback, no? Sana po ganyan tayo. Pero sa ngayon, nakikita natin na hindi naman sila nananalo eh. Lalo natin nakikita yung mga senyales ng guilt. Lalo pat yung mga pinapakita ni Senator Trillanes ay talagang mabibigat at kapanipaniwala. At ngayon natin nare-realize na tama pala si Senator Trillanes. Nagme-make sense pala yung mga sinasabi niya. Na marami ng tao ang nagsasabi na dati tinatawag kong trililing yan eh. Dati tinatawag kong sundalong kanin yan. Pero ngayon na-realize ng mga taong yon, tama pala si Senator Trillanes, mga kababayan. At sa tingin ko, habang umuusad ang panahon, mas marami pa tayong malalaman at mas marami pang tao ang magigising sa katotohanan at magsisisi dahil sa mali sila sumuporta. At kapag nangyari na tayo pare-pareho namulat na at pare-pareho na tayong sumusuporta sa tama at totoo at sa mabuti, uunlad na talaga ang bansa natin. At pare-pareho na po tayong magiging komportableng Pilipino na nakatira sa Pilipinas. Lalong-lalo na kung mangyayari yung or kung dadating yung panahon na tayong lahat ay matututong pumili at bumoto na matitino, maayos na pinuno or leaders na mamumuno sa ating bansa. Panigurado, kaunlaran at kaayusan ng bansa natin ating matatamasa. Maraming pong salamat sa panonood mga kababayan. Sana po ay malike nyo po ang video natin at makapag-komento kayo sa ibinahagi ko at magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.